Worship is the occupations of the heart. Not its needs, nor its blessing, but it's God Himself. Nariya sa ato para matapos sa katina mo. Manang, it is a divinely prompted response of our hearts sa iyang pagkasiya diri sa ato ang kinabuhi. And also it speaks about our response as the creature of the Creator. No? So I'm reading to you the passage of our message this morning in the book of Genesis chapter 22, verse 1 to 5. Again, Genesis chapter 22, verse 1 to 5. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham, and said unto him, Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and cleaved the wood for the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him. Then on the third day, Abraham lifted up his eyes, and saw the place afar off. Thus first, and Abraham said unto his young men, Abide ye here with his ass, and I and the lad will go yonder, and worship, and come again to you. Let us pray for our message this morning. Our great and merciful Father, we come to the throne of grace today. You're worthy, you're worthy to receive praises, thanksgiving, and worship at this very moment. A moment to listen you and be learned from your word. Lord, teach and empower us through thy Holy Spirit. Prepare our hearts and mind to be receptive to you. Also, guide your servants as they speak your word. Use and bless him according to your will and purpose, for the edification of the church, especially here in our community. In Christ's wonderful name, Amen. Let's talk about the characteristics of authentic worship. So the Old Testament, or in the Anglo-Saxon word of the word worship, no, means reverence or devotion for deity. So it comes from Anglo-Saxon word worship, meaning worship means ascribing worth to a person's or object. So when we say worship, we are saying God is worthy of all my love, my attentions, and my devotions. He is worthy to receive all that I can give to Him. In the Old Testament, literally, it is a bowing down of our body. But nowadays, sa atuang panahon karon, God never requires us. No? Yang kinahanglan yung kadihaa mo, bow down sa imong kan, pero wag po siya magdumili sa imong kung himo ka. But when the Bible says worship in spirit and in truth, it is now a bowing down of our hearts. Pwede ka nga bow down ka bodily, but there is no true worship na nakita sa imong kinabuhi. Pwede ka himo tungod kay mao gihimo sa uban. Pwede ka himo nga bow down ka physically tungod kay di ka gustong malahi sa uban. Tungkol kay mawin andan. So, if we say worship in spirit and in truth, it is a bowing down of our hearts and a bowing down of our will to God's will. No? Ingana ang iyahang pagpamuhan sa ato ang kinabuhi. We talk about worship. So, kung morning buot pasabot about worship, so buot pasabot, ang worship dili lang mahitabo sulod sa simbahan. Okay? Sa tanan nga bahin sa ato ang kinabuhi, daghang mga pamaagi, in every act is an act of worship. If God is occupying your heart, in churches, in tithing, in witnessing, in praying, and Bible study or praises, when God is in our heart, we worship Him. When we are in our workplace, and din atong ipakita ang pagsunod sa kabuton sa Ginoo, that is an act of worship. Buot pasabot, worship is dili lang siya mahitabo in a specific day, but in every day, we can worship
Yan. No? So, muna ang atong ginantaw nga when we talk about worship, why it needs to have an authentic worship? It's because God is a God of suman. Siya ang matuod o tinuod nga Diyos nga nagbuhat sa tanan. And He needs authentic. Kang tinuod nga pagsimba diha kaniya. Kay ang pagsimba nato diha lang alang kaniya o dili alang sa uban. Nga atong mahimo sa ato ang magbuhat. Buhat pasabot, it needs authentic kay dili basta-basta ang atong gisimba. Kining atong gisimba nakadungog. Kining atong gisimba nabati niya kung unsa ang atong ibati. Dili siya basta-basta. Ano man, naghimo siya sa kadako nga decision for the benefits of the human race. And that is by Jesus Christ dying at the cross. So, dili siya basta-basta. Di ba kung niskutan, dili basta-basta. Naagid kay effort nga himuon para malipay ako sa katawo. Himuon ang tanan tungod kay dili basta-basta ni ang nakita ni mo nga naa niya. Ang bili nga naa niya. O kung mag-isbot ang pagsimba sa Dios, mas labi siyang bililhon kaysa tanan nga iisip na itong bililhon din sa kalibutan. Walang takos siya nga magadawat sa atong tinuod na pagsimba. O bilang sa tinuod na pagsimba, na ay mga karakteristik ng atong ng tao because nagpakita siya o distinguishing sa qualities sa tao samtang siya muhimong desisyon sa maong pagsimba. So the word translated worship in verse 5 comes from the Hebrew word that means to bow down, to prostrate oneself. So manap yun nga literally it's a bowing down of our body. But we will talking today the characteristic of authentic worship. And this authentic worship magbista sa life ni Abraham. Sa dihang miingon siya, I will go yonder and worship sa ato ang magbubuhat. So atong nagtaon, sa ato ang makatunan sa kinabuhi ni Abraham sa iyang paghimo o pagsimba diha sa Dios. Okay? So naipipilang atong pag-iisgutan about characteristic or qualities or authentic worship. Number 1, authentic worship is submissive. Can we worship to God? Can we make effort without being submissive? Pwede. If we talk about kanang sanin, muhimo ka, extend kang effort, pwede ka nga wala kay pag-submit kay kurang nahulog at no choice ka. Or imong himuon ni, panalalangod na at least nahimo niya. Pero kung mag-isgot ka diha sa Ginoo yun, it is a total submission. No reservation. Muhimo kita kay mabili kinahanglan sa Ginoo. Muna kung ato lang taon na maong bersikulo sa verse 3, ingon siya sa verse 3. And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and talked to his young men with him and Isaac his son and cleaved to the wood for the burnt offering and rose up and went unto the place which God had told him. But before verse 3, o siya itong kuhaan niya kay dili basta-basta ang ihang pag-submit diri napita mga igsoon. In verse 1, God naghatag siya o trials. O nag-test niya ni Abraham. So it came to pass after these things, humana ang kalaugan niya sa pagbiyak niya sa dapit sa una niya pinayanan. Iyang ibiyaan ng iyang kamahan. As one of God's testing to him, that God did tell Abraham and said to him, Abraham, and he said, behold, here I am. So, dili basta-basta ang pag-test sa Diyos diha kang Abraham. Pero, always remember, the testing of God towards Abraham is not to find fault to him. Or mahulog siya diha sa pagpakasala. Mula atong masabtan niya sa unahan, kung atong basahan whole chapter sa verse 20 at sa chapter 22, naagi gusto ang Diyos na makita niya, which is makita niya unsa kalalong ang pagtuo o pagka-obedience ni Abraham ngadto sa Dios. Kunang
Dili basta-basta ang Kristohan ang kinabuhi. Kaya naman, God will test us. Testingan yun na niya. Pero always remember, nga ang test sa Ginoo, kana na kung kaya sa ito. He will not give trials nga mas labaw pa sa imong maarangan. Kana na po ang imong makaya. So mo gihumo sa Dios sa iyang kinabuhi. There is a test. In verse 2, kung sa klase nga test kung ato lang tao, and he said, take now the son, thine only son Isaac. From the word, the only son Isaac. Grabe na kayo kabukat nga testing. No? Nasabtan na landong ko sa kuwan, mahong chapter. Bro, nasakitan naman po, kawal gabasa lang. Kada bang, ang description ng the only son Isaac, ingat pa siya, thou, whom thou lovest. Imo jud gikuan yun, na inumduman na ito, nag-inusaran rin pa ni. Kaya, katubang, saad sa Diyos. Musaon na lang. Nga mauman ni nga sin ang isaaran sa Diyos. O nang dili basta-basta, it seems directly against the antecedent law of God. Kung magunahon ito sa ikuan nga, sa attributes ni God, dili man ni gusto sa Diyos. Nga, mao na nga halag kay una-una, I will become a murderer. Kung ako ning himuon, for word of bearing ang akong anak, pati na ko kung kagaling anak. So una-una, di ko pasabot ani sa plano sa Ginoo kay ganoman. Mahimo kong murderer. No? Daghang manguna ba? Ang din ang Diyos wala makahatag og sakto nga reason nganong siya man, nganong akong anak man. At the same time, ang saad po sa ilang sins, nga pinaagi sa ilang sins, madaghan. Dayon, kung sa may akong ika-istorya sa kong asawa, kung uli ko, wala anak yung anak. Kung sa may batiyon sa kong asawa. So, dili basta-basta. So, muna kung ato lang tao, the context, God's command was hard and unbelievable. Yet, it was absolutely clear. God said, go, worship, and sacrifice your son. Klaro mo kayo ang ikaw sa Ginoo. Gali lang sa Ginoo sabta. Kaya hindi man kinahanglan sakto yung ang tanan para lang makahimo ka sa tinuod ng pagsimba. No? So, dito sa iyo, so Abraham did not hesitate. He did as he was commanded. So, he did not seek excuses. He got up early and he went. So, as a response sa iyahang pagkasabisip, manigingon, a true heart for God is marked by obedience. So, early in the morning, sa gibuhat niya, he gave things ready for a sacrifice para sa iyahang naginusarang anak. Sakit kayo pa malandungon kung mag-isgot na kuan ba kanang sacrifice nga ang i-sacrifice di ay katong duol sa imuhang kasing-kasing. No? Katong duol sa imong kasing-kasing. Wala kung ato lang tawon, ulit tinuod, worship is not only something a person does. Ini atong ipakita karon, bunga lang ni kung sa ginaa sa atong sulod. So buhat ko sabot, worship is not only something a person does, worship is what we are kung usay nasa sulod sa ato ang kasing-kasing. Kini atong ipakita, bunga lang ng mani kung usay nasa sulod nato. No? Kaya kung unsa ni siya kaklaro, kung unsa ni siya ka-convince, automatic na mapakita gini siya sa buhat ngadto sa pagkamatarong. Dili na ka mag-agad sa usa ikasulti sa uban. Importante ang kini because God is interested in our hearts than what we does. Interesado din sa ating personal na relationship diha kaniya. No? So, dili siya basta-basta kung mag-isgot kita ng obedience because every obedience moment of our life is in an act of worship. So, bukat siya, lisod kayo siya sa ato ang part, especially kung ang ato ang paghimo is naanatay isakripisyo. Pero mihimo kay punta o pagsunod sa usay gusto na ipabuhat niya sa tuwa. Number 2, not only submissive but also authentic worship is steadfast. No? So
So in verse 2, balik ko na akong pagbasa, and he said, "Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him therefore a burnt offering upon one of the mountain which I will tell thee of." So, kana, ato lang tawon. So the word steadfast means being firm, unwavering faith, committed. So it means it describes someone who remains loyal, determined to what was said according to God's command. So what binuusan niyang buwan? Iyahang sali, ang iyahang pagka walay duwa-duwa sa pagsunod sa sugo sa Diyos. No? Walay duwa-duwa. When they arrived at the mountain, Abraham separated himself from every Number 2, Abraham's life is marked by worship. In fact, Abraham had just finished a time of worship at Beersheba. He was enjoying a time of blessings and prosperity, and he worshipped God. Now, this is what happened. He worshipped the Lord when times were good. In this passage, things take a turn for a worse. God and His ways are not making sense, but Abraham still worshipped Him. Now, as a response karon sa mga Kristohanan kita mismo, yes, walay duha, walay mga babag, steadfast ta sa atong decision na himuon nga makasimba ta sa panahon gyud nga maayo. But what if mubalik ang panahon na pod? Because we believe there is a season in everything. Karon pwede kang malipay, ugma pwede mo kang dili malipay yun. Karon pwede kang dagaya, pero ugma building ubasan, ubas kayo. What yun? So yung ang atong kinabuhi, pero pagutana, can you still show an authentic worship to God? Kung wala ka. Kaya ang tinuod nga test, sa panahon man yun nga, kanang dili pabor sa imong panahon. Like this one ba? Kaya kung muna dili kini pabor kung sa tawahanon nga response, ganun ang ako mga anak. Nadaghan man ta pwede na akong ihalad nimo, kaya naman, ang burnt offering, animal sacrifices yun na. Pero nga ang ako mang anak. Bugaan siya gid kaayo, pero firm gid siya to obey God's command. Muna dili lalin kung muhimutag pagpangalagad, pero naka sa problema. Grabe ginakalisod ko part. Pero nung naman nato, ganap po na part, bago po na pinakadindot, tungkol kinamorpog ka, na grabe ka, intimate ang imuhang relasyon diya sa Ginoo. No? Muna, nindot po, nakasaruhay ang kinabuhi, suod ka, kung napo ka sa tiniharuhay ang kinabuhi, suod ka, no? Nindot yan ang atuwag kinabuhi. Importante din ang authentic worship is steadfast. Tungod kay ang atong kinabuhi, dili gid nindot tanan. Muhimo kaya kung tawag tinuod ng pagsimba sa Ginoo bisan ingana ang sitwasyon nga atong experience. No? Kaya atong mong pagsimba, response ni sa atong pagkalinuwas sa kamatayon o pagkabanhaw sa ato ang Ginoo sa Kristo. Murag ang pagkabanhaw mo-relate siya sa ato ang response sa pagsimba karon. Kaya naman, kung maghisgot about authentication, yes, the resurrection of Jesus Christ authenticate everything what the prophecy, everything kung sa giingon sa mga lusika apostoles, kung sa giingon ni Pablo about resurrection, na tinuod yun nga doon ay pagkabanhaw. Dili lang kay istorya lang to, wala tinuod to. It the same principle sa ato karon nga paghimok pagsimba. Why we decide, why we commit to be steadfast in worshiping? Because it authenticates that there is really a true God nga angayan si Bangon tungod kay iluwas kita gikan sa pagkahinugman. No? So muna itong gilantaw diha. So he's steadfast. Is it to worship God when things are good? That is how life is going on. Padayon ta. Wala dili ta magtagad sa usay pabor lang sa ato ka. Ang atong action sa matag moment sa segundo sa oras
makahimo ta sa pagsimba sa kinabuhi. Tungod, genuine worship sees a God who is in control of every situations of life at it bends the knee to Him. Makahimo kita sa pagsimba. Bisan taliwala sa tanan. No? So that's it. Number 3. Not only submissive, not only steadfast, but also separated. Authentic worship is separated. When they arrived at the mountain, Abraham separated himself from every worldly care and went to worship. So wala na siya maguna-una. Sa usa ikasulti diri sa kwan. Usahay na mo ang ato ang kinabuhi ni, no? Ato pagpangalagad, usahay mag-agad ta sa usa ikasulti sa uban. Mahadlok ta sa usa ikasulti nila. By human nature, normal man siya nung mabati tag niya na. Eh, siyempre, mo-reflect mo sa tuwa. Maulog ta. Kasi, nagkiliusan niya ito ang kinabuhi, no? Pagsulti sa tubangan, pagganda to sa tubangan, no? Ato sinutan, nung na ta, kasi, ati, kumanto, dagantag mga rason sa atong kinabuhi. Kaya mahadlok ta sa usay ikasulti sa uban. At dagang mga buta ka mag-iskuta about worldly care. Kay, usay manigurado ta, sa ato agyon nga sa ugma nato. Pero makalimot ta, kinsay tag-iya sa sa ugma nato. Kinsay gahon sa ato ang kinabuhi. Kung sa ato kambaon sa ato ang kinabuhi. No? So sa gibuhat niya, Abraham came ready to worship and he let others take care of worldly matter. So, in verse 5, kung saan hinihitabo? And Abraham said unto his young men, Abide ye here with us, and the lad will go yonder and worship and come again to you. Sila lagi tuwa, no? Kung ato ipadayon sa pagbasa, ang verse 6, medyo nagkalalom ang istorya o panghitabo sa kinabuhi ni Abraham o ni Isaac. Pero kung mag-isgot at separated, no, kanang nagitay ikuan. Giluwas ta to be separated kung unsay ato ang kinabuhi kani adto. Kay dili kita makahimo sa pagsimba sa Dios kung hangtod dili pa ta maka-let go sa mga kalibutan nga mga buta. So, ingmahita ko ang ani man God, pwede kang musimba, pero pwede po hindi mo magsimba, balik na kung ka sa iluwang na andan. Na mawala problema. Kay, lisod kayo nga makita si Kristo sa imong kinabuhi, kung imong kinabuhi o imong pagsimba, ibrisandira. Kung imong pagsimba, sa panahon lang pag nagkatong lima buluhaton sa Ginoo. Pero what if, wala ka diha sa buluhaton sa Ginoo, naa ka sa gawas na? Imo bang mapakita ang pagsimba sa Dios pinaagi sa imong kinabuhi nga matarong atubangan sa mga tao? So it needs to be separated. Uban man tanila pero ang atong lifestyle, ang atong kinaiya, makita yun si Kristo sa atong kinabuhi. Because in every act is an act of worship. No? So dili sa lalim nga kanang tas sa kinabuhi sa Kristohanon. Kaya ilain na pa ng mga tao, no? Kaya hindi mo mapugan ang mga tao. Kung makita kanila nga Kristohanon, may ilang Kristohanon, pero mag-uban mo, dili ka Kristohanon, apil kang tanan. Apil ang pangalan sa simbahan, apil ang mga tao nga imong nailhan. So, maangin kang tanan, iyan ang tao lang. Wala ka nag-focus sa katong person mismo. So, dili, i-generalize tayo na ito ang tanan, ang family, ang organization, ingana din mahita ko basta galing na ay kuan problema mo nang bantayanan kayo nga magkinabuhi dita o yung sa pabuton sa Ginoo. Okay? So, that's number 3. Authentic worship is separated. Worldly concern contaminated our public worship too. Church is not a place to catch up, gossip, figure of
checkbook, show up of your clothes, o daghan pa nga gisgutan nga kanabang kuan gyud kanang ipakita gyud nato nga lahi gid ta kinabuhi nga Kristohanon. Ang Kristohanon gyud is makapalig-on sa dili pa mga Kristohanon or bisan mismo sa mga Kristohanon mismo kita malig-on pinaagi sa kinabuhi nga Dios ron. No? Di man siya list sayon pero it's a kind of test nga ato ang mapakita kung unsa ang ila ipakita ngadto sa mga katawan. Number 4, not only authentic worship is separated, but also authentic worship is sacrificial. In verse 6, muna nagkalalong na ang istorya nila. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac his son. And he took the fire in his hand, and a knife, and they went both of them together. Masakitan ka muna ba? Pero masuhan ako siya pang i-offer, sa pag ginaganog to sa iyahan, kahon nga gamiton para masunog. So dili ganin, pero nga naging tinabuhi sa Kristohanon. Kung naghimo gid bitaw tao, kanang naging tinabuhi ta nga Dios doon, murag kita ang galugdo sa problema sa mga dili Kristohanon. Sa lain kung gabahin galugdo ta sa ato ang mga problema, pero nakalindot lang na ang Dios upagaan sa ato ang problema. No? So, again, and then it upon Isaac his son, and he took the fire in his hand, and a knife, and they went both of them together. Verse 7, and Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father. And he said, Here I am. My son, he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Grabe, sabi ka nang, magkalalubang imuhan kung amahan ka, masakitan ka ni, nangutanan na imo anak, asan man ang imuhan? No, kanang, kung sacrifice, diyan din makita ang sakripisyo. Nga, dilit ka maguna-huna, uglain pa. Kung unsay ikaayo, imong himuon, para makahimo ka sa pagtanggaw sa paglipay sa uban kaysa imuhang kalipay. Bisan wala ka pero may himo gyapon ka para sa uban. Sakit kayo no? Nautala yung anak nga paasa man ang kuan niya, karnero. Ready naman ang tanan. Pero grabe ka firm po ni Abraham. No? Huwag pinausap niya nga pagka-steadfast pa. Kasi ito pag ni Abraham, Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering, so they went both them together. God will provide. Ano na yung tubag? Pero kung i-details bitaw, isa man na klase nga tubag sa Ginoo, dapat specific unta karon mas magaan-gaanan ang kasing-kasing ni Isaac. Kung sa Isaac po, liwat yung samahan. Huwag po daghang istorya. Walang pa yung punta. Kaya liwat po siya samahan. Wala po daghang mga complain. Kapoy naman kayo nilok doon. Hinum naman na to, 3 days biyak sila. Usa sila naabot dito. Pero wag po daghang pa. Nangutala na sa pero wala daghang puti-puti. Siyempre naman no, kung mag-burn offering good mo, maghalad mo, mutan na yun ka. Asa man. Pero Panginoon ni Abraham, God will provide. Wala na sa ikuan. Daghang istorya. Pero kita pa to, ama ba? Ano? Sure yun. At yung klarohon ba kayo kung kita, pwede man tayo magkadagan, no? Hindi ko lang nabayang mo si Abraham. So, pwede siyang kaipsot. Within 3 days, dagan kitang mahitabo nga si Abraham, pwede mausap ang niya una-una, pero wag yun. Wala yun. So, kita po no, daghan kong panahon nga itesta sa Ginoo. Kung usa din po kalalo ang atong commitment din sa Ginoo. May isuon, kumusta na itong commitment sa Ginoo? Ninot na itong commitment rin, kini 3 months, 6 months, 9 months. So, taas makita ka ng kuwan. Kanang mga panguna-muna pa nga, next time, pwede na, dagantag, pwede na, no? So, ang kani, bumubura. Pero kanang 3 days taas na kayo na kung maghimo ka, desisyon.
Pero wala ginilubad ang desisyon ni Abraham. Pareho ta pagbasa sa verse 10. Verse 9. And he came to the place which God had told him of. And Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. Kung ikaw si Isaac, higta na ka. Kung sa'yo na si una-una, ako na yun ni. Nga kailangan pa man higtan. Kung sa inyo pa din, may nga gito na, ako na yun ni. No, so, sa part po ni Abraham, kung siguro walang tag-istrihan ay, siguro kahilang pa sa Abraham. No? Kanamang, last na maguna na point, kanang paghikot niya. No? Paghikot. Siyempre, proseso sa paghikot, di na magkaipsot. Ibutan na dyan ka. Like sa verse 10, and Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. Now, and verse 9 guys, and laid him on the altar upon the wood. Ibutan na gid siya. In verse 10, sa namin ibuhat niya, diyo na siya. Pwede man, pupiyong si Abraham, Lord, nakalimutan itong pupiyong lang ito, hindi kinuraya. Pero pag-iwan nga, pupiyong siya. No? Grabe kayo, ka-strong din kayo siya, sa sugo, sa ginubisan, siguro talihila ko na siya. O yan, kasi gikomod na nga, grabe nga klase nga worship Lord. Kinahanglan pag hindi ay nagsakripisyo, kinahanglan pag hindi ay wala i-reserve pala mapakita ang tinuon nga pagigugma diha kanimo. So grabe gid kaayo ni Lord. Pero kuan jud kanang why duha? He is willing yun nga saman ang iyahang kamot iya na yung kuan sa iyang anak. Paduguan yun niya ang halad, no? So this worship was going to cost Abraham his very only son. He was called to give up his son up because of the promise. And notice how God makes the demand. Dili, basta-basta kaayo naman. Abraham's response, he never wavers. He gathers what he needs and he goes to do what the Lord has asked of him. So he's willing to sacrifice everything he has and everything he has been promised of the command of God. He holds nothing back. Grabe na kayo niya kanang kanang desisyon niyang ipuon. Kaya nagunit na yung ka o konsilyo. Lord, walay post diha. So kung sa panahon nga mohimo na si Abraham sa pagpili sa kabubuton sa Ginoo, number 5, authentic worship is secure. Sa panahon nga mubuhi na siya, Abraham did not know all that was going to happen, but he went up to that mountain expecting a miracle, and that it's just what he received. He knew that his worship would not be in vain. So pag-ingon ni Abraham, God will provide. Yes, really, God provide. So sa ingon sa mga bersikulo, sa verse 11, and the angel of the Lord called unto him out of the heaven and said, Abraham, Abraham! And he said, Here I am. In verse 12, and he said, Lean not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him, for now I know that thou fearest God, seeing that thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. That test is complete. Nakita kini ay ng tinuod nga dunay pagkahadlok si Abraham. Sa ato pong kinabuhi mga igsoon, na sa point of death, na sa point na wala na din tayo mahimo, naglibog na kita sa ato ang kinabuhi, and then such time abot yun nga decide the Lord, I will give up. But ang Diyos mo intervene sa panahon na mo give up na ka. Sa panahon na desisyon na ka para sa iyang kagputon, mo ko ng Diyos maningkamot, upakita sa isang buhat sa atong kinabuhi, nga ang grasya nako igo na alang sa imong mga problema.
Mas labaw ang akong grasya kaysa imuhang mga kapakyasan. Mas labaw ang akong grasya kaysa imuhang mga kabukaton nga gidala sa imuhang kasing-kasing. Usahay ina na ato ang kinabuhi, no? Pero di ito masabtan. Ngano kailangan pa man yun, kung sa panahon mo give up na ka, sa panahon nga kuan, ako nang nakita mo pakita ang Diyos. Because God wants something to reveal nga naa sa imo ma, kung unsa gid ka, tinuunay na imo kaniya. And it was found out that God, Abraham really heard that. Makita po sa atong kinabuhi ang tanong nga bisan unsa atong kinabuhi nga dangatan. Yes, costly. Kaya natin isakripisyo. Pero ako ngayon about sa inyo, ang inaot ko na secured po ta, ganong ihimo ta ani. Kaya dili man ni para sa tao ang ato ang ihimo. Ihimo ni nato para sa Ginoo. So authentic worship bows before God because it realizes who God is, what God has done, and where the road of faith will end up. Authentic worship knows that the real miracle is that it is allowed to worship in the first place. That was happening in the life of Abraham. As I close this message, what made all this possible was Abraham's availability. He was in his place, listening for the voice of the Lord, and he was ready for worship. God is seeking genuine worship. Now, is your worship genuine? Thank you for listening our message this morning. I hope these characteristics must also our characteristic in worshiping God in spirit and truth.